Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nilaro-laro ni Marcos ang ulo ni Missy. Ang kulay puting pusa na napulot ng asawa niyang si Jessica. 3 buwan na ang nakakaraan. Sabi nila, nakakawala raw ng pagod ang paglalaro sa mga hayop. Umaga pa lang naman at mali para mapagod si Marcos. Pero ganoon na rin naman ang pakiramdam niya. Buong gabi silang hindi nagkikibuan ni Jessica. Hindi sanay si Marcos na ganoon sila ng asawa. Sa 2 taong relasyon nila bilang mag-asawa, bihira silang mag-away. Kung nag-aaway man sila, madali lamang nila iyong nare-resolba. 1 oras lang, nagkakabati na sila. Maiintindihan ni Jessica. Napakarami nitong magagandang qualities. Pero ngayon ay nilipasan na sila ng 1 gabi. Hindi pa rin siya nito pinagsasalitaan. Napapagapag naman si Marcos. Mabilis na magpatawad si Jessica. Pero may pakiramdam siya na mahihirapan siyang makuha ang pagpapatawad nito. O siguro hindi talaga niya lubos pang kilala ang asawa. Dahil siya, alam niyang hindi pa rin siya nito lubos na kilala. Kagaya ng hindi magagawa ni Jessica na mabigyan siya ng anak. Hindi rin niya kayang ibigay ang kagustuhan nito na mag-ampon sila at hindi niya iyon gusto. Why the sudden decision, babe? Sumama na kaagad ang templada ni Marcos sa pasabog ng asawa. Gusto na daw nitong magkaanak. 2 taon na tayong kasal, Marcos. Sa tingin ko, hindi na ito mabilis ang desisyon. Ito ang natatamang gawin. Umiling-iling naman si Marcos. Alam mo na hindi ka maaaring magkaanak. Infertile si Jessica. Na-diagnose ito na may hormone imbalance noong teenager pa lamang ito. Pero hindi iyon problema kay Marcos. Pabor pa iyon sa kanya. May sadyang lahi ang pamilya nito na hirap sa pagbubuntis. Namatay ang ina nito sa hirap sa pagbubuntis at panganganak rito. Ganoon rin ang lola ni Jessica. Hindi na gusto ng pamilya na maulit ang tila sumpa sa pamilya, kaya iniiwasan na magbuntis si Jessica. Alam niyang ikinatuwa rin ng ama nito ang tungkol sa kalagayan ng anak. Nag-iisang anak si Jessica. Hindi na kasi nag-asawa ang ama nito pagkatapos. Hindi gusto ng ama ni Jessica na mawala ang natatanging babae sa buhay nito. Kung sakaling magaya rin ito sa ina, mahal na mahal nito ang anak. At nasasaktan ako. Makikita nga ang sakit sa mata ng asawa. Sandaling natigilan naman si Marcos. Nasasaktan rin siya sa nakikitang nasasaktan si Jessica. At nanghihina siya kapag nakikita niya itong ganoon. Kilala ni Marcos bilang matapang at walang kinatatakutang lalaki. Kailangan niya ang mga attributes na iyon para maging magaling at matagumpay na businessman. Pero siguro nga ang lahat ng tao ay may kahinaan rin. At ang kahinaan niya ay si Jessica. Sa tuwing nasasaktan ito, ay nasasaktan rin siya. Nanghihina siya. Hindi niya gustong nasasaktan ang asawa. Pero may magagawa ba si Marcos? Nature na ang gumawa ng paraan para hindi rin mangyari ang kinatatakutan niya. Niyakap ni Marcos si Jessica. It's all right, babe. Masaya naman tayong dalawa. We're a family. Us and our adopted cats. Umiling-iling naman si Jessica.
Kumawala ito sa yakap niya. Hindi lang pusa ang gusto ko, Marcos. I also wanted a child. Yung tao talaga na aalagaan natin at mag-aalaga rin sa atin kapag tumanda na tayo. Subukan natin na mag-ampon ng mga bata. Namutla naman si Marcos. Mahirap yun. Hinawakan ni Jessica ang pisngi ni Marcos. Kaya natin yun. Alam mo na mahilig ako sa mga bata, hindi ba? I don't like kids. Tinataga naman ni Marcos ang boses nito. Natutunan mo magmahal ng mga pusa. Matutunan mo ring magustuhan ang mga bata. No! Tumayo na si Marcos sa wine bar. Gusto na niyang tapusin ang usapan. Maraming masasamang pangyayari ang pumasok sa isip niya kapag nagpag-uusapan ang mga anak. Marcos, napakalaking responsibilidad na magkaroon ng anak, Jessica. Handa na ako roon. Basta ko hindi. Hindi na napigilan ni Marcos na sabihin iyon. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung bakit. Natigilan naman si Marcos. Kung mayroon man nag-iisa siyang tao na pinagkakatiwalaan si Jessica na iyon, nararapat lang naman na iyon. Asawa niya ito. Pero may mga pag-alinlangan siya. Hindi na niya gustong ibalik pa ang masasakit na nakaraan. O siguro hindi pa rin talaga siya lubos na pinagkakatiwalaan ito. Sapat na ang dahilan na malaking responsibilidad ang mga yon. Napakalaki ng pinagkaiba nun sa pag-aalaga ng mga pusa. Matatanda na tayo. I'm 30 and you're 35. Tama ba na matakot tayo sa responsibilidad? Ikaw nga nagagawang mamahala ng multimillion company. Mas malaking responsibilidad yun, Marcos. At nandito ako, Marcos. Alam mo kung gaano ako kagaling pagdating sa mga bata. No. I said no. Halos sumigaw na wika naman ni Marcos. Hindi pa rin ako papayag na mag-ampun tayo. Nagdilim naman ang mukha ni Jessica. Umalis ito ng wine bar at inilayo ang sarili sa kanya nang matulog sila sa kanilang malaking kama. Alam ni Marcos na mali rin siya. Hindi siya naiintindihan ni Jessica habang hindi niya lubos na ipinaliliwanag dito ang saloobin niya. Ganoon pa man, pilit na iniiwasan niyang gawin iyon. Kung ang pagtitiis at panlalamig ni Jessica ang consequences, titiisin rin niya. Huwag lang siyang mapilit ni Jessica na sabihin iyon. Hindi na niya gustong buksan ang lihim ng kanyang nakaraan. Matagal na panahon na niyang nalimot iyon. Wala na rin siyang balak na ibalik iyon. 5 minuto rin na nakipaglaro si Marcos kay Missy nang bumaba si Jessica. Iyon rin ang dahilan kung bakit nilaro niya ang pusa. Kailangan niyang paglilibangan habang inaantay na bumaba ang asawa. Papasok na siya sa trabaho at gusto naman niyang maabutan na gising ito. Walang kaayos-ayos ang bagong gising na si Jessica. Pero kahit ganoon pa man, nanatili pa rin itong maganda. Paborito niya ang ngiti at biloy sa pisngi nito kapag ginagawa iyon. Pero mukhang sa lagay nila ngayon, malabong makuha niya iyon. Ramdam ni Marcos na sinadya ni Jessica na magpahuli ng gising. Hindi ito natural na ganoon. Mas maaga itong nagigising sa kanya, sa kabila ng mas nauuna siyang pumasok para sa trabaho. Madalas kasi ay tanghali ang duty nito sa ospital. Pero sinisikap nitong gumising na maaga para magampanan nito ang mga responsibilidad sa kanya. Ito ang nagluluto ng almusal at nag-aasikaso sa kanya. Jessica had always been a good wife. Maliban lang sa ngayon. Tinaasan siya ni Jessica ng mukha. Tumingin ito sa orasan. Wala itong binitawang salita, pero naiintindihan naman niya ang ibig nitong sabihin. Gusto kitang makita bago ako pumasok sa trabaho. Good morning.
Bati ni Marcos sa asawa. Nginitian pa niya ito. Tumango lang ito at naglakad na papunta sa dining room. Nawala naman ang ngiti ni Marcos. Napatiimbagang siya. Mukhang balak magmatigas ng asawa. Hindi siya sanay sa ganung ugali nito. Mukhang magiging mahirap ang susunod na mga araw para kay Marcos. Pero kahit ano pa man iyon, ipinapangako niya na hindi niya hahayaan na dumating ang araw na kinatatakutan niya. Hindi ko kailangan ang pag-iinarte mo sa mga oras na ito, Jessica. May inis sa boses na wika ni Marcos nang tawagan siya nito. Pasado 4:00 ng hapon. Kanina pa naman tapos ang duty niya sa hospital, pero hindi niya pa gustong umuwi sa bahay. Nakatambay siya sa sariling klinik sa hospital at naghihintay siya ng oras. Tama naman si Marcos. Isa lang ang dahilan niya kung bakit siya nagpapalipas ng oras roon. Nag-iinarte siya. Hindi mo rin naman ako kailangan sa party, hindi ba? Malamig naman na tugo ni Jessica. 1 linggo na niyang kibuin hindi ang asawa. Dahil masama pa rin ang loob niya rito. Asawa kita, Jessica. At kung nasaan ako, dapat nandoon ka. Tigilan na natin ang away na ito. No. Matigas pa rin na sabi ni Jessica. Kung alam lang ni Marcos na araw-araw ay iniiyakan niya ang hindi nito pagtupad sa kagustuhan niya. Nasasaktan talaga siya. Pakiramdam tuloy niya ay isa siyang spoiled na bata. Masasabi ni Jessica na spoiled siya kay Marcos. May pagkamainitin man ang ulo nito, pero naiintindihan naman siya nito. Mabigat ang responsibilidad nito sa trabaho. Madalas ay napipressure ito at pagod. Nagiging dahilan ang dalawa sa ugali nito. Pero sa kabila ng lahat, hindi rin niya iyon binibigyan ng pagpapahalaga. Lahat naman kasi ay ibinibigay sa kanya ng asawa. Kaya ginagawa niya rin ang lahat para maging maayos ang relasyon nila. Pero dahil siguro sa spoiled siya sa asawa, ngayon ay hindi siya nito mapagbigyan ay nagtatampo siya rito. Masyado nga lang na tumatagal ang pagtatampo niyang iyon. Mahirap rin naman para kay Jessica ang pagtatampo niya. Namimiss niya si Marcos, pero wala na siyang maisip na paraan para mapilit pa ito. Iniisip niya na sa pamamagitan ng pagtatampo niya ay mapapasunod rin niya ito. Hindi siya matitiis ni Marcos. Marami ang nagsasabi na siya raw ang kahinaan ng matapang niyang asawa. Pero matigas rin ito kagaya niya. Inaasahan ng mga tao na kagaya ng dati. Sabay tayong dadalo. Handa na ako. Ikaw na lang ang kulang. 7:00 ang charity ball. Tama ang lahat ng mga sinabi ni Marcos. Schedule na rin naman ang ball sa kanya. Pero dahil naiinis siya sa asawa, hindi niya gustong sumama rito. Hindi siya sanay na makipagplastikan. Panigurado kasing tatanungin ng mga kakilala kung kumusta silang dalawa ni Marcos. Hayaan natin sila. Baliwalang sabi naman ni Jessica. Hindi rin naman niya gusto na pumunta sa charity ball. It was one of prestigious charity ball in the country. Advocacy kasi ni Marcos, pati na rin ang kanyang daddy na pumunta roon at mag-donate. Last warning, Jessica. Kapag hindi ka pa rin umuwi para mag-ayos ay ako na mismo ang pupunta dyan sa ospital para palabasin ka. Napabuntong hininga naman si Jessica. Bihirang magbiro si Marcos. Seryosong seryoso rin ang boses nito. Makakaya nitong gawin ang pagbabanta nito. Sa puntong iyon, alam ni Jessica na talo na siya. Hindi rin naman niya gustong magkaroon ng skandalo. Gusto lang niyang iparamdam sa asawa na inis siya rito. Umuwi na si Jessica ng bahay. As usual, naihanda na ni Marcos ang mga damit at gagamitin niyang accessories. Madalas na pinabibili nito ang sekretarya ng mga damit na gagamitin niya kapag may mga ganoong prestigious event. Pabor naman iyon sa kanya. Wala kasi siyang fashion sense.
Pero sadya yata siyang pinagbago ng pagtatampo niya kay Marcos. Nagiging sensitive siya. Unang beses na hindi niya nagustuhan ang binili ng sekretarya nito. Ayaw niya ng kulay. Isinatinig ni Jessica ang reklamo niya sa asawa. Ako ang pumili ng dress mo. Dapat ay matouch si Jessica roon. Hindi mahilig mag-shopping si Marcos. Pero ito pa pala mismo ang nag-abala para sa susuotin niya. Bakit pula? Nagkibit balikat naman si Marcos. Gusto ko lang makitang nakasuot ka ng red. Napapalatak naman si Jessica. Red is the color of the love. I prefer to wear black. Kagaya ng nararamdaman ko sa'yo. Tumiim naman ang mga bagang ni Marcos. Jessica. Umingos naman si Jessica. Wala na rin naman siyang magagawa kung mag-iinarte pa siya. Paniguradong pagtatalunan nila ni Marcos kung ipipilit niya na ang lumang dress na lamang niya ang kanyang isusuot. Malamang ay mahuhuli sila sa party. Hindi naman niya gusto iyon. Kailangan pa rin kasi niyang mag-ayos. Pasado 6:00 ay handa na si Jessica. Nakatingin siya sa salamin at napangiti rin naman siya. She looks so sexy in that red dress. Bumagay rin ang makeup na ginagawa niya sa sarili. Pati na rin ang mga partner accessories na binili ni Marcos. Nasa mata rin ng asawa ang paghanga na makita siya nito. Naging maganda ang ngiti ni Marcos. Alam ko na babagay ang dress na yan sa'yo. You look gorgeous. More than ever. Kinilig naman si Jessica sa compliment na iyon ng asawa. Pero hindi niya iyon ipinahalata. Hindi pa rin niya gustong makipagbati kay Marcos. Pinili niya na hindi magsalita. Tahimik na nagbiyahe sila papunta sa event. Ganoon pa man, alam niya na hindi niya pwedeng baliwalain si Marcos kapag naroroon na sila. Anong iisipin ng mga tao kapag nakita silang dalawa ni Marcos na hindi nagkikibuan kagaya ng sitwasyon nila sa loob ng 1 linggo? Magiging usapan iyon. Iniiwasan nila ang eskandalo. Malaking event ang pupuntahan nila ngayon. Maaaring maraming makapansin sa pagtatampuhan nila. Mrs. Jessica, you are really beautiful as ever. Puri ng isang kilalang news writer kay Jessica na makita siya nito. Kumusta ang buhay? Good. Maikling sagot naman ni Jessica. Hindi siya sanay sa limelight. Hindi naman siya artista. Pero kapag kasama niya si Marcos, parang ganoon ang buhay niya. Isa kasing kilalang tao ang kanyang asawa. How's the relationship with one of the best hotelier in the country? Pinigilan naman ni Jessica na sumama ang timplada ng mukha niya. Good. Sagot muli niya sa mas mahinang boses. Mas sinigpitan naman ni Marcos ang pagkakahawak sa baywang niya. Ngumiti ito ng malaki. Very good. We're happy as always. Showbiz. Gustong mapangiwi naman ni Jessica. Hinayaan na lang niya si Marcos ang sumagot. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang dalawa ay ito naman ang mas may inaalaga ang reputasyon. Pero sadyang nahihirapan si Jessica na maging plastic. 1 oras pa lang ay gigil na siyang tapusin ang gabing iyon. Naiinis siya sa mga pagsagot ni Marcos ng mga tanong sa kanilang dalawa. Wala raw silang problema. Palagi raw silang masaya. Hindi ganoon ang nararamdaman niya. May kulang sa relasyon nila, pero hindi iyon gustong bigyang halaga at pansin ng asawa. Nang hindi na siya makatiis, nag-excuse si Jessica kay Marcos. Humiwalay siya rito. Nagpunta siya sa table kung saan nag-o-offer ng mga cocktail drinks. Nakasabay niya roon si Chloe Arevalo, ang asawa ng sikat na business tycoon na si Garrett Arevalo. Kaibigan nila ni Marcos ang mag-asawa. Hindi minsan na nagkikita sila sa iba't ibang event.
dahil miyembro sila ng mga kilalang tao sa bansa. "Hey!" bati naman ni Jessica sa babae. "Hi!" sagot naman ni Chloe. Sa kakiminang ngumiti ito sa kanya. Parang wala na ang dating Chloe na kilala niya. May malawak na ngiti at palaging welcoming sa tao. Sa tingin ni Jessica ay may pinagdaraanan ito. "Where's Garrett? Bakit mag-isa ka rito?" Nagkibit-balikat naman si Chloe. "Gusto ko lang. Nakakapagod na rin ang maging trophy wife." Kumunot naman ang noo ni Jessica. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling-iling naman si Chloe. Ininom nito ang alak na hawak. "Hindi mo maiintindihan." Nilapitan naman niya ang babae. "Kung may pinagdaraanan ka, pwede mong sabihin sa akin." Tinitigan naman ni Chloe si Jessica. Parang maiiyak na ito. "Sawang-sawa na ako sa buhay ko. I hate being used. I hate being a symbol. I hate being this life." "Chloe." Hindi gaanong maintindihan ni Jessica ang sinasabi ni Chloe. Pero ramdam niya ang problema na rin. At problema iyon sa relasyon nito at sa asawa. Nagsasawa na ba ito sa issue na ibinabato rito at sa asawa? Malaki kasi ang agwat ng edad ng dalawa. Garrett was already 35 years old when he married Chloe. 20 years old lang noon ang babae. Pero para kay Jessica ay hindi naman iyon ang mahalaga. They look good together. Baka naman kagaya rin nila. Ni Marcos ay may pinagdadaanan ito at ang asawa nito. Pagak naman na tumawa si Chloe. "Bakit kailangan na maging ganito, Jessica? Mahalaga lang ako kapag may kasiyahan. Mahalaga lang ako kapag may pangangailangan. Bakit hindi ko maramdaman ang pagpapahalaga na gusto ko? Bakit hindi ako pwedeng mahalin?" Naguguluhan pa rin si Jessica. Kailangan niyang tanungin ang babae para malinawan siya. Pero hindi ito ang tamang lugar. Makakaagaw sila ng atensyon. Akmang hahawakan na niya ang kamay nito para yayain sa ibang lugar. Para mag-usap nang dumating naman si Garrett. Madilim ang mukha na kinuha nito ang asawa. Wala na siyang nagawa pa. Napaisip naman si Jessica. Mukhang mabigat ang pinagdaraanan ni Chloe. Kaysa sa kanya, maswerte pa rin siya kung maituturing nagkaroon man sila ng pagkakatampuhan nila ni Marcos. Ngayon ay hindi naman iyon ganoon kalalim, kagaya ng kay Chloe. Ganoon pa man aminado si Jessica na may mga oras na nararamdaman rin niya ang mga pakiramdam ni Chloe sa asawa. Mahalaga lamang siya kapag may kailangan. Kagaya ngayon, kibuin-dili rin naman siya ni Marcos nitong mga nakaraang araw. Hindi ito humingi ng sorry sa naging pagtatalo nila. Ngayon lang siya nito kinakausap na matagal dahil kailangan siya nito sa party. Pero gusto niyang intindihin ang parting iyon. Sadyang ganoon naman talaga ang nature ng tao. Pero sa huling binatawang tanong ni Chloe, ay bahagyang nanlamig siya. "Mahal, kailan ba narinig ni Jessica ang salitang iyon kay Marcos? Hindi kailanman minsan ay ipinagtataka niya kung bakit minsan na rin niyang naitanong kay Marcos kung bakit hindi ito nagsasabi ng ganoon. Tinawanan lang siya nito. Hindi pa raw ba sapat ang mga kilos nito sa kanya? Pinapahalagahan siya nito. Iyon raw ang pinakaimportante sa relasyon. Hindi na rin naman binibigang issue iyon ni Jessica. Love is just a word. Halos pareho lang iyon ng salitang mahalaga. Masaya rin sila sa relasyon nila. Bakit niya pa iintindihin iyon? Pero ngayon ay masyado na yata talagang magulo ang isip niya. Ginugulo siya noon. Maya-maya ay nilapitan si Marcos ni Jessica. Oras na ng sayawan. Niyaya siya nitong isayaw.
Pero gaano pa man kalapit ang katawan nila sa isa't isa, ay hindi niyon mabubura ang gulo sa kanyang damdamin. Kailan ba tayo magbabati, babe? May sakit ang tinig na bulong sa kanya ni Marcos. You are not even saying sorry. Because I am really not. Buo na ang desisyon ko. Hindi ko gustong pumayag sa gusto mo. This is my dream, Marcos. Intindihin mo naman ako. Naiintindihan ko. Pero gusto kong intindihin mo rin na hindi ko gustong pumayag sa gusto mo. Nagsisimula na naman silang mag-away. Mahina man ang tinig nila, pero hindi pa rin matapos-tapos ang kanilang pinagtatalunan. Walang gustong magpatalo. Naiinis si Jessica. Kumawala siya sa bisig ni Marcos. Umalis siya sa dance floor at lumabas ng hotel na siyang lugar na pinagdarausan ng event. Napunta siya sa isang walang taong lugar. Kabisado niya ang lugar na iyon dahil hotel iyon. Isa iyon sa pagmamay-ari ng kanyang ama na noon ngayon ay pinamamahalaan na ni Marcos. Sinundan siya ni Marcos. Jessica, tapusin na natin ang pagtatampuhan na ito. Tanggapin mo na hindi talaga ako papayag sa gusto mo na magkaanak o mag-ampon. Nilapitan siya nito at hinawakan ang kamay. We are happy together. Please, say that it is enough for you. Gusto niyang isipin na masaya nga sila. Pero hanggang kailan? Paano na ang hinaharap nila ni Marcos? Kapag tumanda na sila, walang mag-aalaga sa kanila. Pero hindi naman talaga iyon ang punto. Gusto niyang maranasan na maging ina. Hindi niya gustong makiamot lang sa anak ng iba, kagaya ng ginagawa niya sa mga pasyente niya. She wanted to have her own one, adopted or not. Humalakip-kip naman si Jessica. Naisip niya rin ang nangyari kay Chloe. Paano kung kagaya lang siya ni Chloe? Isang simbolo la rin pala siya para kay Marcos. Hindi mo ako mahal. Nalungkot naman ang mukha ni Marcos. Ano ba namang klaseng pahayag yan? Hindi ito ang usapan natin. Kung mahal mo talaga ako, papayag ka sa gusto ko. Para sa pagsasama rin naman natin ito. Nahilamos naman ni Marcos ang kamay sa mukha nito. This is ridiculous. You are acting immaturely. Siguro nga ay oo. Pero masyado na nagulo si Jessica ng sitwasyon. Nasasaktan na rin siya. Hindi niya gustong tanggapin ang lahat. Pakiramdam niya ay nawawala na siya sa kanyang sarili. Sa pag-iisip kung bakit hindi pwede. Hindi naman kasi siya sinasagot ni Marcos. Palaging sinasabi lang nito ay hindi na nito kaya ang responsibilidad. Accept our situation. Hindi na tayo magkakaanak pa. Tumaas na ang boses ni Marcos. Mabuti na lang at walang tao. May mga paraan. Hindi mo lang gusto na makipag-cooperate. Makakapag-adjust ka rin. Tutulungan kita, Marcos. Bumuntong hininga naman si Marcos. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko na rin alam ang dapat kong paniwalaan at maramdaman. Naglihis naman ng tingin si Jessica. Kinuha ni Marcos ang mukha niya. Hinawakan nito ang mukha niya. Naguguluhan ka dahil marami kang iniisip at hindi mo matanggap. Pero dapat ang isang bagay, yun lamang ang pinaniniwalaan mo. Yung bagay kung ano yung nararamdaman mo. Magtatanong pa sana si Jessica pero ibinaba na ni Marcos ang mukha nito sa mukha niya. Buong alab siyang hinalikan nito. Pakiramdam ni Jessica ay mas lalo pa siyang nawala sa kanyang sarili.